Hello guys! So dito tayo ngayon sa Malin Aysén Skincare Clinic. At ngayon namin gagawin ang interview mula kay Doktora Malin Bonifacio Cruz. At ngayon, makikinig sa amin mga dito ang Malin Aysén Skincare Clinic. So ano yung natin nyo? Let's go! So, good morning po, Dr. Madeline. Ako po si Victorino. Hello, good afternoon. So, for starters po, ano po yung pangalan ng inyong skincare clinic ang negosyo? Okay, yung pangalan ng clinic ko is Madeline Medical Aesthetic and Skin Clinic. Ano naman po yung mga products o servisyo ng skincare o dermatology ng yung mga inalok niyo po? So una sa lahat, syempre meron kaming doctor consultation. So yung mga pumupunta rito is gusto magpakonsulta, either may sakit sa balat, may sakit sa buhok, sa kuko, or minsan, actually, may sakit talaga as general. Meron din kaming mga skin-related services, tulad ng mga facials, pampaputi, pampatubo ng buhok, pang-alis ng buhok na permanente, pampapayat, so, o kaya pampabata. Yun. So, meron kami mga aesthetic services, yung mga gusto ng mga lasers or injections. Okay po. Paano niyo po simulan yung skincare clinic? Ayun, so nag-umpisa ako, syempre, kailangan mo munang gumraduate as doctor. So, after mo gumraduate as doctor, kailangan mo pumili ng specialization. So, meron kang mga residency training na a-attendan para makapili ka kung ano talagang parte ng medisina ang gusto mong i-specialize. So, pag natapos mo na yon, pwede ka nang mag-start. Okay po. Ano po yung nagtulak sa inyo upang magtayo ng sariling skincare clinic o pumasok sa larangan ng dermatologist? Una, syempre, kailangan, iba sa pagdodoktor, actually, dadaanin mo lahat ng specialty. So, syempre, pipili ka talaga kung ano yung pinakagusto mo. So, pag nakita mo na, nalaman mo na kung ano yung pinakagusto mong specialization sa medisina, doon ka na mag-decide kung ano talaga yung gusto mong profession o maging trabaho sa future. So, ako, syempre, gusto ko yung ganitong specialty tsaka yung mga ginagawa dito araw-araw. So, sa larangan ng mga balat, sa mga sakit sa balat, pero kasama na rin yung aesthetic, yung mga medyo pampagaling ng konti, ganon. So, itong field kasi ng aesthetic medicine is nasasakop niya yung mga sinabi ko kanina na services. Bago ka mag-start, kailangan alam mo muna kung ano yung gusto mo na gawin araw-araw nang hindi ka magsasawa. So, ganun yung pagpili kasi ng trabaho. May final question po. Sino po yung nagsilbing inspirasyon niya sa pagpapatuloy ng profession mo negosyo? Siyempre, ang inspiration ko talaga siya is yung kamag-anak ko na Dr. Ben. Siyempre, nung pagbata ka, medyo parang una, gaya-gaya ka lang di ba? Parang kung si nanay mo ganito, si tatay mo ganito, gusto mo na rin yun. Pero as you grow up, kapag nag-aaral ka na, medyo may ma-feel mo talaga kung ano yung gusto mong gawin. So, meron akong kamag-anak na doktor. So, syempre, iba yung specialty niya. Gusto ko maging doktor, pero eventually, mas gusto mo yung mga specialty na ganito. So, ang inspiration ko talaga is actually yung kamag-anak ko na doktor. Sabi ko, gusto ko rin maging doktor balang araw. So, bali yung parang pong pamilya niyo is like puro mga doktor? Konti lang. So, meron lang akong isang tita na doktor. Tapos parang gusto ko rin maging ganon. Though hindi kami pareho ng tinahak na specialty kasi siya OD. So, mas gusto ko sa balat. Sige po. Thank you po. Okay.
Good morning po, Doc. Ako nga po pala si Justin Mimila. Maaari po kayong interview ngayon? Yes, oo. Ngayon po is pag-uusapan po natin yung about po sa operation po at yung pamapangalan po na pinyong clinic po. Okay. Unang tanong po, ano ang mga strategiya ginagamit niyo para makakuha ng customers o clients? Bilang doktor na may clinic, which is business rin ang clinic, so syempre, pinapahalagahan ko yung tamang diagnosis. Tamang diagnosis sa patient. So syempre, kailangan, ang pumapasok kasi dito is nagpapakonsulta, so syempre, kailangan meron kang good educational background sa medicine. Pangalawa, syempre, patient education. Sa pagkonsulta kasi, dapat tama rin yung mga na-advise mo sa pasyente, nire-reseta mo. Halaga rin dito, yung personalize yung bawat treatment natin for the patient. So, isa yun, hindi lang tayo basta business lang, hindi lang basta magbebenta, mag-a-advise, dapat yung konsulta mo itself is tama. Maliban doon, syempre, result-based treatments tayo. So, kailangan mapagaling mo talaga yung pasyente. And one of the most important dito sa clinic natin is yung word of mouth. Hindi dadami yung pasyente mo kung hindi ka ma-refer. Kung hindi ka naggamot ng tama, hindi sila naka-experience ng maganda sa clinic mo, hindi rin naman babalik yung mga pasyente. Kasi this one is doctor consultation. Pero meron din tayong mga treatment kasi sa loob na dapat masisigurado mo na as a business owner din, as a clinic owner, may babalik na pasyente. Hindi lang basta gamot ng gamot, hindi lang puro gastos. Kailangan ang goal mo is magustuhan, may patient satisfaction at the end of the day. Unang tanong po sa inyo dito is, ano ang pinakamalaking pagsubok na naranasan ninyo bilang MSME owner? Okay. So, when I opened last February 2020, that was the time na nag-announce ng pandemic. Actually, yung greatest challenge ko lang. Pag nag-start ka ng business, syempre maglalabas ka ng malaking pera. Kailangan meron kang budget, di ba? That's the challenge of most of the business owner. Kailangan may budget ka. Pero for me, pinaka naging challenge ko is yung time na nag-open ako is nag-lockdown ng buong Pilipinas. For me, yun yung pinaka-challenge. So, medyo wrong timing yung naging clinic ko. Pagka-open ko, pagka-grand opening ko ng February, weeks lang nag-lockdown ng Pilipinas. So, medyo challenging yun. If you open aesthetic clinic, sobrang daming investment na kailangan. Yung mga gamit, yung mga machines, and you need enough budget maliban sa knowledge and business background. So, ako, hindi naman ako business graduate. Doktor ako. So, pag nagtayo ka ng clinic, kailangan kahit pa paano marunong ka mag-manage ng business din. Hindi lang puro konsulta, hindi lang puro gamot. So, kailangan kang matutong mag-manage ng tao. Ayun. So, how you treat people, pag-aaralan mo yan. Paano mag-manage mismo ng business. Paano mo papalaguin. For me, that time lang, parang wrong timing lang yung pag-open ko. Pero for most business naman, kailangan meron ka talagang background at budget. Pangalawang tanong naman po, paano po ninyo hinaharap o nalampasan ang pagsubok na iyon? Okay. Nalagpasan ko siya, syempre, una, patience. When you start ka, kailangan may training ka rin. Actually, training sa lahat. Training sa medicine, training sa paano magpalakad ng tao, training sa background para paano magpalakad ng business. So, overcome ko naman siya. Kailangan holistic kasi pag nag-start ka ng business, hindi lang puro pera-pera. Kailangan mamahalin mo rin yung tao mo. Kailangan kaalagaan mo lahat. Kasi team ko eh. So, lahat na nasa business mo is a team. If hindi mo sila inalagaan, they won't love their work. So, kailangan magtutulungan lahat. Ayun. So, siguro, maliban sa background, sa knowledge, kailangan din ng attitude. Tsaka mga business strategies talaga. So, kailangan iintindihan yung pasikot-sikot ng business. Panghuling tanong po, sa panahon ngayon, ano ang pangunahing problema o challenge
nakikaharap ng inyong negosyo? So right now, there are a lot of aesthetic clinics that's opening everywhere. So syempre, lahat ng tao is now open na magpaganda. So, di ba, sa panahon namin before, tinatago mo kapag may pinaayos ka sa mukha. Pero ngayon, pag nagpa-ilong ka, proud na yung mga tao. So, medyo iba na rin yung acceptance ng tao eh. So, that one, yung current challenge ngayon is sobrang dami na nagtatayo ng aesthetic clinic dito sa Pilipinas. But the problem is, maraming hindi doktor na nagtatangka na magretoke ng tao. Parang ganon. So, syempre, challenge yan for us. Kasi una, madalas, may pumupunta rito na mamagana yung ilong, may mga nabubulok na puwet, ganon. So, syempre, ginawa rin ng salon, ginawa ng mga ganyan, ginagawa ng mga hindi doktor. Challenge yun, dahil una, marami kang kalaban sa paligid. Pangalawa, maraming hindi talaga doktor or medical doctor na professional na board certified ang gumagawa na rin ng mga ginagawa ng doktor dapat. So, isa yan sa challenge dito sa ngayon. Minsan, hindi lang na-realize ng mga tao kasi they compare prices kasi minsan, ay bakit ganun lang kamura? Tapos dito, mahal. Kasi it's a really challenge for doctors and also ethics ng medical world kasi maraming mga hindi doktor na gumagawa ng pagdoktor at medyo marami na rin mga dikit-dikit na mga aesthetic, mga spa, mga wellness center sa paligid. Thank you po. Okay. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Simon Trainer Legaspi. Ako po yung last na mag-interview po sa inyo. Gumagamit po ba kayo ng social media o online platforms? Paano ito nakatulong sa inyong negosyo? Oo naman, gumagamit. So, sa panahon ngayon, kailangan meron tayong social media platforms. So, dito sa clinic, meron akong Facebook at Instagram. May pinaka-page yung clinic doon, nakapost. Pero actually, meron na rin akong TikTok. So, medyo, nagbo-boom kasi tayo ng mga social media. So, kailangan makisabay tayo. So, yes, meron ako. Doon kami nagpo-post ng mga ads namin, ng mga services, kaya mga trainers. Ano po ang pinakamabisang paraan para mapanatili ang kita at pag-unlad ng inyong negosyo? So, ganito, mahalaga kasi yung tamang financial management sa isang business. So, kailangan mapanatili mo yung pinaka-budget ng clinic, hindi ka mag-exceed sa mga expenses. So, maliban dito, mahalaga rin ng proper management sa clinic, sa kalakaran, sa pag-handle ng tao. Pero, ang pinakamahalaga, dahil hindi lang to basta business clinic to, at doktor ako, so ang pinakamahalaga for me is i-maintain yung tamang diagnosis, tamang quality care sa pasyente. So, dapat, yun yung tama na magamot mo yung pasyente, hindi lang to business, hindi lang pera, kailangan naalagaan mo pa rin yung pasyente at quality yung care na gagawin mo. Bilang po isang MSME owner, anong pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa pagnenegosyo? So, ang pinakamahalaga, maliban sa pagmamanage mismo ng business, is kailangan syempre meron kang disiplina. Kailangan love mo yung work mo. So, kailangan talagang dedicated ka sa trabaho mo. And syempre, pamamalasakit doon sa pasyente. Ayun, hindi lang siya basta skills lang, magaling ka lang dito, kailangan meron kang proper attitude. Ano po ang may papayo niyo naman po sa mga kapataang katulad po namin na gustong magsimula ng sariling negosyo sa hinaharap? Okay. So, una, iset mo yung goal mo. Kailangan, alamin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin for the rest of your life. So, ibig sabihin, yung pipiliin mong profession, yung pipiliin mong business is talagang gusto mo. Kasi minsan, pag ang tao napipilitan lang, pinilit lang ng mga magulang or kamag-anak, syempre gagawin mo yan, yung kukunin mong kurso, pero at the end of years, biglang marirealize mo hindi ka masaya. So, you should love what you're doing. And if you love what you're doing, hindi mo mapapansin na nagtatrabaho ka dahil masaya ka lang sa work. And if you love your work, magre-reflect yun sa mga ginagawa mo. Ayun. Thank you po. So guys, natapos na ang interview.
So madami tayong natutunan kay Doc Madeline. Isa yun sa natutunan natin is mahirap magpatayo ng negosyo lang na kung mag-isa ka lang. Kaya kailangan natin pag-isipan yun. So yung pinag-aralan natin na startup, nakakatulong siya sa papabilis yung pagtayo ng negosyo tulad nito. Isa rin, kailangan dapat pag pipili ka ng negosyo mo, kaya trabaho, importante ang pagninilay o kaya ang pag-iisip. Pang-araw-araw mo ito, kaya kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo para hindi ka mahirapan. So natutunan din natin na sa kahit anong aspeto ng buhay, hindi natin may iwasan ang pagbagsak. Tulad nga nung nakwento ni Doc, yung 2020 is sinimula niya to, pinatayo niya to, and after ng ilang linggo, nagsimula ang pandemic. Hindi natin may iwasan yun, kaya gamitin natin ang mga pagbagsak na yun as lessons. So sa pagtatapos ng interview na to, sana may natutunan kayo kay Doc Madeline. Bye-bye! Ang sarap ng... So dito na nga magtatapos ang ating interview kay Dr. Madeline. So bisita kayo dito sa Madeline's Aesthetic Skincare Clinic. Located lang po sa C. Raimundo, tapat lamang ng Watsons. So ano inaantay natin? See you next time! Those starts in flash of red, cup flying high, quick hands, no dread. 7 years he stacks with might since he was 8, he's in the fight. May natutunan ka naman. Thank you po. Thank you po. Kita picture po tayo sa gitna. Video ka